Sa oras na ito, tayo po ay may makakausap. Baka narinig nyo na ho ito ng mga nakaraang newscast namin, hindi lang kanina, kundi ng mga nakaraang araw, most probably kanina po, na tinanggal na nga daw po ng DepEd yung Senior High School Voucher Program sa 55 paaralan sa gitna po ng mga aligasyong pagkakaroon daw ng ghost students. And I believe na it's more than 55 schools na merong ghost students. So ngayon, makakapanayan po natin nasa linya ng ating komunikasyon si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Sir Benjo, magandang tanghali. Daryl Justin po, live na tayo, DWIZ Aliw Channel 23. Yes, Daryl, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin. Ayun. Sir Benjo, nananghalian na po ba kayo? Okay lang. Pero Sir Benjo, maraming salamat sa pagpapaunlak niyo sa amin at sa paglalaan ng oras para ako po gusto ko munang iset yung impormasyon na tama na nandiito para sa kapakanan ng ating mga manonood at mga tagapakinig sa DWIZ at Aliw Channel 23. Ako hihingi ho ng inyong komento dito sa inilabas nga na report na nagtanggal na nga po ng 55 schools ang DepEd doon sa Senior High School Voucher Program. Sir, baka pwedeng tulungan nyo kaming i-enlighten muna saglit. Balik lang tayo ng konti. Ano ba itong Senior High School Voucher Program para doon sa mga hindi pa aware kung anong bang ibig sabihin ho nito at bakit nagiging trending siya in terms of the ghost students? Well, ito pong Senior High School Voucher Program, ito yung program ng ating gobyerno para tulungan yung ating yung mga mag-aaral, yung mga magulang, at saka yung mga yung public school mismo. Ang konsepto ho niyan, yung mga bata na medyo nandun sa mga congested na mga senior high school ay pwedeng mag-enroll doon sa mga private na mga senior high school. Okay. O kaya kahit hindi congested, kung yung napili nilang course, napili nilang mga strand o track ay wala doon sa ino-offer sa ating mga public school, ay pwede sila doon sa private school. At bibigyan sila ng halaga. So nagbabarya, depende, parang 17,000 yung pinakamababa, 22,000 pinakamataas. Yan yung ibibigay, hindi yan ibibigay sa mga bata, ibibigay yan sa mga eskwelahan na bahagi nitong senior high school voucher program. Kada isang bata na recipient ay bibigyan ng ganung halaga. So, ganun po. Ibig sabihin ito, yung mga senior high school ay private senior high school ay bibigyan ng pera ng ating gobyerno. Okay. So ngayon naman, Sir Benjo, ano po ba ang inyong stand dito na nagtanggal na nga daw po ang DepEd ng 55 paaralan sa Senior High School Voucher Program dahil nga daw po sa mga aligasyong ng pagkakaroon po ng mga sinasabing ghost student. May iba ginagawa literal, mga mukha daw mga multo. Pero ano po bang stand ninyo dito at kamusta naman? Tanggap po ba sa inyo itong naging pahayag o desisyon na ito ng DepEd tungkol sa pagtatanggal ng mga eskwelahan sa kanilang voucher program? Well, that is just a part of the DepEd's authority and power over these schools. Siyempre, kung nagdududa tayo, kasi yung DepEd, this is a government agency entrusted with the people's money, di ba, na ibibigay through this voucher program. So, ginagawa lang ng DepEd yung kanyang trabaho, di ba? Kung sa tingin niya ay hindi nararapat at hindi patas at hindi sumusunod doon sa patakaran at regulasyon niya, yung mga eskwelahan na ito, na yun nga, na may nakita na hinihinala ng mga ghost students. Hindi pa naman to conclusive, hindi naman definitive, kasi kahapon sa hearing I was there, ang binabagit naman ng DepEd, may merong mga ilang mga categories para masabi na possible na ito ay mga ghost students. Una, yung hindi lalo sumaten sa klase o sa school. Kapag nagmo-monitor yung DepEd ay hindi nila nakikita. Pangalawa, meron din po dyan yung mga multiple build. Na binayaran na siya dito sa school na to, binayaran pa uli doon sa kabila. So may mga apat po yun, nalimutan ko yung iba, pero yun yung pinakamabigat, kasi pag multiple build, ibig sabihin na nabayaran na siya once, tapos nabayaran pa uli, abay, medyo kaduda-duda na yun. So po, yun po yung ilang binabanggit ng DepEd. So kaya nag-come up doon sa decision na alisin yung itong mga
mga eskwelahan po na ito. No? But so far, wala pang nagbibigay na bilang yung DepEd no, as to the total number of these alleged ghost students po. Ngayon Although naman, yung hearing nung nakarang taon ni Senator Gatchalian dyan sa Senado, no, lumalabas, merong almost 12,000 no, na bata no, o pangalan no, na medyo hinihinala po. So, pero ang DepEd hindi pa naman kino-confirm. ngayon naman, Chairman, ang tanong ko po, I want to know your take about this. Dahil nga naging usapin na ito, at especially, Chairman, dahil ito ho ay usaping pera. Alam naman natin na pagdating sa usaping pera, lahat ng tao ay sensitibo po dito. Pero speaking of the voucher program, sa tingin niyo po ba, Chairman, saan po nagkulang o sino po ang nagkulang dito at nangyari itong ganitong klaseng insidente pagdating sa senior high school voucher program? At ano pa po ba sa tingin ninyo ang pwedeng gawin o meron ba kayo may magandang suhestyon sa kagawaran ng edukasyon at sa mga institusyon, sa mga paaralan para maiwasan na itong mangyari? Kasi at the end of the day, Chairman, ang pinakamahihirapan pa rin naman dito is yung mga pamilyang umaasa dito sa voucher program na ito. Hindi tama po ba, di ba? Well, nagpapasalamat tayo sa DepEd kasi talaga namang umaksyon ano po. No? Although matagal na, no, medyo may ilang mga binabanggit na 2021 pa ano, yung ilan ano, dito sa mga bata. No? At pag medyo bumalik pa tayo, no, almost a decade no, mula noong 2016 nung sinimulan po natin ito. So, ibig sabihin din, ano, bagamat yung DepEd na yun ay ginagawa niya ito ng paraan. In fact, ang DepEd niya ang nagsiwalat, di ba? Sa public nito, no? Pero syempre, ang DepEd naman is duty bound. No, na alamin ito, yung monitoring lang, no, bago bayaran itong mga eskwelahan po na ito, no. Trabaho niya po ito Yep. No, kaya kailangan lang naman din. Ginagawa niya lang rin naman yung trabaho niya. Pwede natin sabing medyo na-delay, no? But I think that's okay, no? Meron pa naman tayong panahon para habulin at mag-rectify, no? Itama natin kung naman yung mga pagkakamali, no? At siguro ang pinakamabuti dito na gawin talaga ay magkaroon talaga no ng clear-cut policy, no? Especially on the monitoring side no nitong usapin po na ito kasi doon nagkakatalo no. And lastly, sa tingin namin ito yung isa ding dapat pag-aralan din ng ating gobyerno kasi these are private companies, these are private institutions, Exactly. no? Na nagbibigay ng education service, no. In fact, hindi binibigay, binibenta nila yan dahil binabayaran yan di ba? Yes. Nagkataon lang na sa voucher program ang nagbabayad ay gobyerno. No, mukhang kailangan natin mag-shift dito ng focus. Baka kailangan natin dito talaga ay palakasin natin yung ating public school system. Ayun. Palakasin natin yung ating mga senior high schools, di ba? Mag-offer tayo ng mga bagay na hindi na mga yung mga tracks no, na ino-offer dun sa mga private schools na hinahabol ng mga bata. Halimbawa, kung meron man. Ano po, no? At pataasin natin yung capacity ng ating mga senior high school at dagdagan natin yung pondo, 'di ba? Para naman hindi na kailanganin ano. At kung kakailanganin man itong mga private schools na to, dapat doon lang siya no sa mga para punuan lang no yung mga pagkukulang pero hindi para maging permanently ay ito talaga yung magiging option ng ating mga bata. Kasi 'di ba, Chairman, matagal na usapin ito. Na una, kaya nga 'di ba na-implement, correct me if I'm wrong na-implement niya itong K-12 itong program with na merong senior high school kasi ako hindi ko naranasan ho iyan dahil nandun ako sa traditional education curriculum na meron na hanggang yung first to fourth year high school then college kaagad. Alam ko ang sinasabi ng mga dating administrasyon dito kaya nila ginawa is para maging competitive tayo on a global scale. Tapos kung may ganitong balakid na nangyayari na may mga hindi ko naman sinasabi na korupsyon o may mga kahina-hina lang mang nangyayari sa senior high school voucher programs, mas nalilihis ang direksyon natin imbis na tutukan natin yung kalidad na edukasyon na ibinibigay hindi lang sa private institutions, mas lalo higit sa mga pampublikong paaralan, paglalaanan pa natin ng pansin. Itong mga, sorry sa term, siguro mga kahina-hinala at maybe, di ko sinasabi, maybe mga kalokohan na nangyayari dahil ito nga at the end of the day ay usaping pera. Tama po ba? Tama po. Yan naman po, sabi nga natin, hindi naman yan conclusive, no? Hindi pa naman natin napatutunayan, ano? Pero,
Merong doubt no? At Yeah. merong irregularity, di ba? Kasi yun nga, yung sinasabi nga ng DepEd, bakit may mga bata na binayaran na sa school na to, binayaran pa uli sa isang school, di ba? May mga bata na supposedly naka-enroll dito sa eskwelahan nito, pero doon naman pumapasok sa iba. Di ba? May mga ganyan po, no? Sinasabi yung DepEd, may mga bata na nasa listahan, pero never mo makikita pag nag-monitoring. Di ba? Hindi lang once, ha? Opo. Diba, ibig sabihin nito talagang may possible irregularity. Of course, no, nagkakasundo naman tayo, Sir Daryl, na hindi naman ito pa-proven, no. Yes. Pero of course, no, this calls for an investigation. Exactly. At kailangan talaga, no, na makita natin, mahukay natin, ano, kung ano ang usaping ito. Makita natin din, ano, kung sino yung possible, no, na at fault, no, dito, at yung accountability ay harapin ng mga tao, institusyon, ano. At depende rin naman ay nagsasabi na maaaring makasuhan ng kasong kriminal. Yes, opo. Itong mga eskwelahan po na ito, no, kung sakasakali. Chairman Benjo, may ilang katanungan na lang ako pero medyo lilihis na ako ng konti from the usapin ng Senior High School Voucher Program. Dako naman tayo dun sa medyo mas malapit sa puso natin ngayon, lalo na't 12:43 na yung init. Kamusta ba ang ating mga kaguruan sa usaping halo-halo kasi chairman ang nagiging desisyon ng may say ang LGU, may say ang DepEd pagdating sa uniform suspension of classes, sa adjusted class schedule. Hindi ba parang nakakapagdulot na dito ng malaking kalituhan hindi lang sa mga teacher kundi sa mga mag-aaral at sa kanilang mga magulang? Well, tama po kayo. No? Ang DepEd naman ay walang kapangyarihan mag-suspend ng klase, di ba? Pero meron siyang power, no, to adjust the schedule. At yun yung sinasabi ng DepEd ngayon, di ba? Yung kagaya nung ginawa ng San Juan City, no, na 6 to 10 and then 3 to 7 yung klase, di ba? So, yung pinakamainit na oras, no, nung araw ay walang klase, no? Parang gayon po, di ba? Pero yung mga ibang LGU naman ay nag-suspend. Sabi nila walang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school, mga ganyan, ano po. No? Dito sa Metro Manila, malaking usapin ito kasi napakaliit, no, na geographic unit ang Metro Manila para magkaroon pa ng iba-iba, no, na suspension, no? Like for example, nung Monday, no, when was that? March 3. Yep. Diba? Monday, March 3, kami sa Caloocan, walang pasok. Ang Quezon City meron. Ang Valenzuela, wala rin. Diba? Eventually, ang Malabon, wala rin. Ano? So, etong Northern Metro Manila, halos lahat ay wala. Diba? Pero what's the difference of the heat index in Caloocan and Quezon City? Wala. Diba? Exactly. Pag babiyahe ka nga sa papuntang, galing ka dito sa South Caloocan, no? Papunta Grace Park, let's say, papunta ka doon sa Bagong Silang sa North Caloocan. Diba? Dadaan ka sa Quezon City Diba? So, ganun po yan. No? This is how interconnected we are in Metro Manila. No? And I think dapat po natin itong tignan. Ngayon, ano nangyari? Noong March 4, meron tayong at least 2 LGU nagdeklara na walang klase. Yeah? Yep. Maynila at saka QC naman. Diba? Yes. Parang bumawi. Diba? And March 3, March 5 pala, no? Meron uli. No? Parang may 2 uli. No? Na LGU tayo na nagdeklara. Diba, the rest, may pasok na. Sabihin magulo to. So, nananawagan kami sa ating Metro Manila Council, no? Sumulat na nga po kami ng formal, no? Kay Mayor Francis Zamora ng San Juan, who's the president of MMC, para pag-usapan niyo po mga mayor naming mahal, no? Na tingnan natin, baka naman pwedeng unified yung scheme in terms of ito nga, no, class suspension. Ayun. No, tungkol lang naman ito sa heat index kasi doon sa DepEd order number 22, di ba? Yung heat index, walang binabanggit na automatic suspension of classes. Opo. Unlike yung bagyo, unlike yung Mga ulan. baha, mga ganyan, ano po. Meron no? Pero dito sa heat index, wala.
At saka Chairman, I think it's high time na pag-usapan ito. Akin na naman ito, I don't know if a lot of people will share my sentiment na gaya nga ho ng sabi ninyo, sa usaping bagyo, dahil nga nasa tropical country tayo, pagdating sa bagyo, tayo ang isa sa mga pinupuruhan talaga ng mga malalakas na mga pag-ulan at mga bagyo. Kung sa pagbabagyo, merong ganyan at lalo na ngayon na may climate change, hindi po pa parang mas maganda, maglabas na lang din talaga ng unified memo o order ang DepEd na may kasamang konsultasyon sa mga concerned agencies para hindi na nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon ang mga LGU at may isang basihan na lamang na i-disseminate din sa mga magulang para alam na nila kung anong dapat nilang gawin pagka sumasapit na. Like say for instance, in Mindoro, it's 43 degrees ang kanilang heat index for today. Mas maganda kung may unified instruction na lang kagaya nga nun, 'di ba, sa signal number 1, parang preschool to elementary, signal number 2 hanggang high school, something like that. 'Di ba mas maganda na parang magbalangkas na as soon as possible yan? Kasi hindi lang naman this year nangyari yan. Last year, alam ko, nagkaroon din ng napakaraming suspension dahil sa heat index. Ayun. Well, pagdating sa heat index, not necessarily unified naman eh. Diba? Kasi nag-iiba-iba yung heat index. Like for example, dito sa Metro Manila, meron tayong dalawang area, di ba? Yung NAIA sa Pasay at saka yung Science Garden sa QC. Yes, diba? But more or less, hindi naman talaga yan mag-iiba. No? At saka isa pa, syempre, Pasay, baka mas mainit doon kaysa sa Science Garden, no? I mean Science Garden, yung Science Garden kasi medyo maraming puno di ba? At nandun yung panukat natin. Pero tama po kayo, di ba? Sa ibang mga probinsya, no, hindi yan kagaya ng Metro Manila. Kaya ini-empower po yung ating mga mga LGUs, no, yung mga local government executive, local chief executives po, no, mga governor, mga mayor, no? Apo. Pero siguro ang kailangan lang naman yan ay guidelines. Tama po kayo, no? Meron tayong isang model yan, Valenzuela City. Iyon. Ang Valenzuela City, through a resolution or an ordinance, no? Pag umabot sa 42 degrees ang heat index, automatic. Wala klase. No? Pag may ganung forecast ang pag-asa, wala klase. Diba? So, automatic yun. No? It doesn't need the declaration of the mayor. No, kaya maganda po. Ganun po sana talaga, no, para hindi na po tayo iba-iba. Ayun, kasi at the end of the day, Chairman, ang nawawalan dito ay yung mga teacher na makapagturo at yung mga estudyante na dapat matuto. Chairman, quick 30 or 60 seconder na lang, panawagan o paalala sa ating mga guro, sa ating mga mag-aaral, lalo na ngayon sa dami na nangyayari, lalo na yung mga suspensions. Meron po ba kayong gustong sabihin o panawagan? Go ahead po. Well, sa amin kasi, no, we really cannot afford, no, this class suspensions. Kulang na yung araw natin, nasa transition pa tayo, no, ngayong taon na to. Kasi next year ay June na uli yung pasok natin, no. Kaya napaka-iksi ng school year po natin ngayon, no. So sana wala nang suspension at kung maaari ang gawin na lamang po natin talaga ay yung adjusted, no, school schedule. No? So yun po yung aming panawagan, no. So konti na lang. No, almost a month. No? Well, baka nga less than a month di ba? Exactly. Dahil April 15 tapos na, no? Graduation na, no? End of the school year na po natin. Ayun. Chairman Benjo Basas, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at sana sa susunod na kami po ay may kailangang hingan ng panayam o informasyon at ideas na rin sana ipaunlakan niya pa po ulit kami dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Chairman Basas, maraming salamat po. Opo, lagi po, Sir Daryl. Kanina lang, medyo nagkukulang tayo kanina no? Okay lang. Nung mas maaga, sayang. Anyway, salamat po. Salamat po, Chairman. Yan po si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Balitang Bayan.